What's up? It's the Updated Weeb at sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Jujutsu Kaisen Chapter 194. Sa chapter na ito ay magpapatuloy o ang continuation ng paglalaban sa gitna ni Kamo no Hitoshi, Maki Zenin at ang Cursed Spirit form ni Naoya. Sa chapter na ito ay makikita natin ang highlight or redemption ng karakter ni Kamo no Hitoshi habang siya ay nakikipaglaban o nag-engage sa isang duel kontra sa pupa form ng Cursed Spirit Naoya. Sa chapter din na ito ay matutunghayan natin ang pag-emerge ng dalawang panibagong karakter o player ng Calling Games, specifically sa Sakurajima Colony. Kaya naman huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang talakayan. Konting recap mula sa chapter 193 ay na-reach na nga ng pupa form ng Cursed Spirit Naoya ang speed ng Mach 3. And as you know, Mach 3 is a unit na nagde-define ng speed ng sound. Ngayong Mach 3 na nga ang na-reach ng peak speed ni Naoya ay nangangahulugan lamang or basically si Naoya ay 3 times the speed of sound na dahilan kung bakit maging ang napakalakas na si Maki ay hindi kinaya ang kanyang napakalakas na atake. Na dahilan kung bakit siya ay naipindaw na naman ni Cursed Spirit Naoya sa lupa habang siya ay hinihumiliate at sinasabihan nitong si Cursed Spirit Naoya na no way, I once lost to this. Kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa Jujutsu Kaisen, One Punch Man at Black Clover, ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo ng bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng mga bagong chapter release reviews. Without further ado, let's proceed at the chapter at hand, Chapter 194. At the very first page ng chapter, makikita natin ang POV ni Naoya while on top of Maki habang sinasabing he feels nostalgic daw o para bang may natatandaan siyang feeling. Sinasabi niya na may mga bagay na hindi nagagawa ng mga bata habang hindi pa sila tumatanda. Subalit sa kanilang pagtanda ay unti-unti nila itong natututunan ngunit hindi nila nare-realize na nagagawa na nila ito. That's the exact feeling daw na nararamdaman ngayon ng Cursed Spirit Naoya. Maaring nasabi niya ito dahil way back then nung isa pa siyang tao ay hindi niya pa nare-reach ang speed ng Mach 3 or 3 times the speed of sound. Na ngayon ay nare-reach niya na dahil nga sa naalis na ang kanyang mga downsides ng pagiging human at completely niyang namomodify ang kanyang katawan to accelerate further. Maaari ding nagpe-pertain siya sa pagtalo kay Maki dahil way back nga nung isa pa siyang sorcerer ay hindi niya natatalo itong si Maki. But now, makikita naman nating na-overpower niya si Maki within one hit lamang. Habang sinasabi niya ang mga bagay na ito kay Maki ay makikita natin si Kamo no Hitoshi naman ay nagpe-prepare ng kanyang blood arrows para mag-attack kay Naoya. But then, Maki replied to Naoya habang sinasabing, "Were you ever an adult?" As an insult since alam naman nating lahat na si Naoya way back ng sorcerer pa ay 26 years old. Subalit dahil nga sa kanyang childish and ignoranteng pagkatao ay hindi natin gaanong mai-interpret yon unless we seek for answers or in the internet. Pero sumagot pa rin itong si Cursed Spirit Naoya habang sinasabing, "Who knows? Why don't we ask Mai-chan?" Na talagang isang napakalakas na insulto para kay Maki dahil si Mai nga ay patay na. Na nagpapakita lamang na talagang pagdating sa insults and rebuttals ay talagang isang menas itong si Naoya. At para bang ngayong isang Cursed Spirit na siya ay mas lalo pang tumaas ang kanyang level ng pang-iinsulto. Nang dahil sa sinabing ito ng Cursed Spirit Naoya ay talagang nagalit itong si Maki, which made him very ready for a retaliation. Subalit habang siya nga ay nag-a-attempt ng isang counter-attack ay biglang tumama ang mga blood arrows ni Kamo no Hitoshi sa flesh nitong si Naoya. Habang sinasabi naman ni Naoya kay Kamo no Hitoshi, sinabihan na daw nitong si Naoya si Kamo na basahin niya ang atmosphere na wag na siyang makisali sa laban ng malalakas. While being distracted ay nag-attempt itong si Maki na sipahin si Naoya to no avail since napakabilis nga ng reaction speed ng Cursed Spirit na Naoya na ito kaya agad niya itong na-dodge easily. Subalit, habang nagfo-fall back ang Cursed Spirit Naoya ay agad na nakalipat itong si Kamo no Hitoshi sa kanyang likuran at gumamit ng kanyang blood manipulation upang atakihin ang pupa form ni Naoya. Na talagang ikinagulat naman ni Naoya since alam niyang wala nang gaanong blood na magagamit itong si Kamo no Hitoshi since dahil nga sa mga nauna pang atake ni Kamo ay napakadami ng blood bags ang kanyang nagamit kaya naisip nitong si Naoya na maaaring ang blood na ginagamit nitong si Kamo no Hitoshi ngayon ay ang kanyang sariling dugo. At dahil nga sa napakaraming amount na ito na ine-exert niya mula sa kanyang katawan ay maaaring mamatay siya due to blood loss.
Dahil nga dito ay makikita natin ang mukha ni Kamo Noritoshi na talagang exhausted na at maging ang kanyang labi ay nanunuyo na dahil nga sa lack of blood na dumadaloy sa kanyang katawan. Subalit kahit na napakalala na ng sitwasyon ngayon ni Kamo Noritoshi ay nagawa niya pa rin mag-devise ng plan upang hindi siya mamatay sa paggamit ng kanyang sariling dugo. Gamit ang kanyang blood na ine-exert palabas ng kanyang katawan para magamit ang blood manipulation technique attacks niya. Isini-circulate niya uli ang dugo na nagbumula sa labas papunta sa kanyang katawan upang magpatuloy ang circulation ng dugo sa loob ng kanyang katawan kahit na ginagamit niya ito sa labas. Basically speaking, ginagamit niya ang dugo externally para sa mga atake at pagkatapos noon ay ibinabalik niya yon sa loob ng kanyang katawan internally upang mag-circulate uli. Kaya hindi siya basta-basta magra-run out of blood habang nakikipaglaban kahit na sariling dugo niya pa ang kanyang ginagamit, na nagpapakita lamang kung gaano nakaskilled itong si Kamo Noritoshi sa pag-utilize ng kanyang curse technique. However, behind all that praise, hindi lamang pure advantages ang nabibigay ng process na ito. Ang technique na ito na kanyang ginagawa ay isang double-edged blade at ito ay nagte-take ng isang huge toll sa kanyang katawan. Kaya naman nasabi pa nga nitong si Naoya na mamamatay daw itong si Noritoshi kapag ipinagpatuloy niya ang paggamit ng technique na yon. Being aware of the situation, nakapag-conclude na ng isang desisyon itong si Kamo Noritoshi habang sinasabing tumakas na daw itong si Maki sa colony. Dahil nga si Maki ay isang napakalaking parte na ng kanilang plano due to her heavenly restriction na dahilan kung bakit wala siyang amount ng cursed energy sa katawan at nagiging siyang parabang isang napakalaking cheat code na invulnerable sa rules ng Culling Games. Knowing Maki naman, hindi naman siya agad nag-agree na tumakas na lamang at iwanan si Kamo Noritoshi upang mamatay. Kaya instead, sinabi niya kay Kamo Noritoshi na kaya niya pang lumaban, na hindi agad pinaniwalaan itong si Kamo Noritoshi dahil kitang-kita naman natin ang napakalakas na ataking sinalo ni Maki. At alam na alam din ni Kamo Noritoshi na maging ang internal organs ngayon ni Maki ay na-damage na. However, nag-insist pa rin si Maki at sinabi kay Kamo Noritoshi na mag-buy time muna siya ng 5 minutes upang completely maihil ni Maki ang kanyang katawan. So this only means na ang heavenly restriction ngayon ni Maki Zenin ay nagbibigay sa kanya ng super regeneration abilities na nag-explain lamang kung bakit ang kanyang kanang mata ay ngayon completely healed na rin. So to avoid any further argument ay nag-agree na itong si Kamo Noritoshi sa plano ni Maki habang tinatanong siya ng what are the odds of winning. Sinabi ni Maki na 8-2. Wherein ang chances nila na manalo laban kay Naoya ay ang 2 lamang. Calmly ay sinabi nitong si Kamo Noritoshi na sapat na yon upang ituloy pa nilang laban dahil kahit na napakaliit na ng chances nila na manalo laban kay Naoya, still it's not 100% na sila ay matatalo. Kaya as long as there's a possibility ay handang lumaban itong si Kamo Noritoshi. Dahil nga sa napakalakas nitong si Naoya at maging si Maki ay na-dealt niya ng napakalaking damage, sinabi ni Maki kay Kamo Noritoshi na wag siyang mamamatay sa loob ng 5 minutes na yon na pagbabay time niya. Habang sinasabi naman itong si Kamo Noritoshi na susubukan daw niya. At kahit naman daw mag-survive o mamatay siya sa laban na yon ay hindi na mahalaga. Habang unti-unti nating nakikitang ang pupa form ni Naoya ay unti-unting pumapasok na naman sa kanyang jet mode habang inilalabas ang kanyang hole sa likuran na kung saan ay pumapasok ang hangin na kanyang pinopropel sa loob ng kanyang katawan. At ipinapasok din niya ang kanyang flesh strands upang manegate ang air resistance. As preparation naman para sa nag-a-accelerate na cursed spirit Naoya ay nag-build naman itong si Kamo Noritoshi ng parabang isang screen or lock. Isang gate-looking structure na made up of his own blood since gumagamit nga siya ng blood manipulation technique. Ang defensive technique na ito na ginamit ni Kamo Noritoshi ay sinalubong lamang nitong si Naoya at makikita nating wala halos naging epekto ito sa kanya. But then, biglang nawala ang presensya nitong si Maki Zenin, kaya naman na-realize agad ni Naoya na ang attacking yun na ginawa or ang preparation na ginawa nitong si Kamo Noritoshi ay nag-serve lamang as a decoy or bait para mapatakas si Maki in order to heal, which hindi naman alam ni Naoya dahil ang akala nga lamang ni Naoya ay pinapatakas niya lamang itong si Maki upang hindi na sila mamatay pareho. Nasabi din dito ni Naoya na parabang si Toji na itong si Maki dahil hindi nga niya maramdaman ang presensya ngayon ni Maki dahil sa kanyang heavenly restriction at wala siyang any amount of cursed energy sa katawan. Habang nagsasalita at habang nakikipag-face off itong si Kamo Noritoshi sa cursed spirit Naoya,
ay unti-unti siyang nagbibuild ng plano upang matapatan o ma-counter ang cursed spirit na ito. Naisip niya na pagdating sa speed ay talagang hindi niya matatapatan ang cursed spirit na to. In terms of durability naman ay nasabi nitong si Kamo Noritoshi na ang shell o ang katawan daw nitong si Naoya ay mas matigas pa maging sa disaster cursed spirit na si Hanami. Which implies lamang na talagang napakalakas ng cursed spirit Naoya na ito at hindi natin siya mamamaliit lamang dahil nga marami ring special grade cursed spirit na kayang-kaya nilang i-exorcise easily. It's just that ang peak o ang ceiling ng power scaling para sa mga cursed spirit ay ang special grade. At pagdating sa special grade ay nag-iiba-iba na ang kanilang intensity o ang lakas. And at this point nga ay naikumpara na ang lakas o ang durability nitong si cursed spirit Naoya sa disaster cursed spirit na si Hanami. Naisip dito ni Kamo Noritoshi na nagpipik daw ang durability o ang pagiging matigas ng pangangatawan nitong si Naoya whenever pumapasok na siya ng kanyang turtle or pupa form na kung saan ay ipinapasok niya ang kanyang flesh strand sa loob ng kanyang katawan upang mapigilan niya ang air resistance. But due to a binding vow nga daw ay hindi naman ganon ka invulnerable itong si cursed spirit Naoya at highly susceptible pa rin siya sa iilang cursed technique tulad na lamang ng blood manipulation na isang poison para sa mga cursed spirits. Subalit hindi na nagantay ang cursed spirit Naoya na mag-attempt ng first move itong si Kamo Noritoshi. Agad niyang inatake si Kamo Noritoshi gamit ng kanyang flesh strand na dahilan kung bakit tumalsik na naman ng napakalayo itong si Kamo habang nasisira na naman ang napakaraming trees sa trajectory ng kanyang tinatalsikan. Habang siya nga ay tumatalsik due to the impact ng atake kanina ng flesh strand ni Naoya, ay agad pa siyang finalo-upan ng isang napakalakas na headbutt nitong si Naoya ulit na actually ay hindi naman siguro kasing bilis ng speed na nadulot ng acceleration ng ataking ginawa niya kay Maki since at this point naman ay hindi niya pa pinapasok ang kanyang flesh strand sa loob ng kanyang katawan at hindi pa siya nag-accelerate that much. However, hindi naman natin pwedeng ikumpara ang endurance and durability nitong si Kamo Noritoshi kay Maki since si Kamo Noritoshi nga ay isa lamang normal na sorcerer at hindi naman imbued with heavenly restriction na nagbibigay sa kanya ng mas malakas na physical capacities. Subalit habang binabalagbag siya ng cursed spirit Naoya ay unti-unti din siya nagre-retaliate without any delay. Habang hawak-hawak niya ang skull na nabuo sa muka nitong si Naoya ay agad niyang binugahan ng kanyang dugo ang hélice o ang parabang hole na pinapasukan ng hangin sa likuran nitong si Naoya. Na-realize naman ito ni Naoya at in-acknowledge pa nga ang napakatalinong move na yon ni Kamo Noritoshi dahil behind nga ng pambubugbog na ginagawa niya ngayon kay Kamo Noritoshi ay nakakapag-retaliate pa rin ito habang niu-utilize ang mga ataking kanyang ginagawa. Dito ay nasabi ni Kamo Noritoshi na iniisip daw ngayon ni Naoya na natatakot lumaban ngayon itong si Kamo Noritoshi at hindi siya gaanong gagamit ng kanyang blood manipulation technique dahil kung gagamitin niya ito ay magra-run out of blood na siya agad. Subalit hindi daw yun ang case para kay Kamo Noritoshi at hindi siya natatakot na mamatay. Agad siyang gumamit ng piercing blood na curse technique niya sa kanyang blood manipulation arsenal which might have been fatal para kay Naoya kung na-face niya yon head-on. Dahil makikita nga natin sa panels na ito na ang blood manipulation piercing blood na ginamit nitong si Kamo Noritoshi ay talagang sumira ng mga flesh strands nitong si Naoya at kung hindi niya naharangan ng flesh strands na yon ang parte ng kanyang uluhan ay maaaring ang ulo o ang head part niya na ang natamaan ng piercing blood. Then sumunod na panels ay makikita natin ang flashback ni Kamo Noritoshi. Makikita natin ang isang parabang bata na hawak-hawak ng kanyang nanay at tatay na naglalakad sa gitna ng cherry blossom trees. At first, maaring inakala natin na ang flashback na ito ay ang kabataan ni Kamo Noritoshi. Subalit, sa pag-a-analyze unti-unti ng mga panels ay makikita nating ito ay hindi ganun katagal dahil nga ang mukha na dito ni Kamo Noritoshi ay mayroon ng patch na dahilan ng paglalaban nila sa Shibuya incident. Maaring ang flashback na ito ay not so long ago at recently lamang. We can depict from these panels na ang beloved mother nitong si Kamo Noritoshi ay nagkaroon na ng panibagong pamilya dahil nga hindi na-achieve ni Kamo Noritoshi ang gustong mangyari ng kanyang nanay
na maging head ng Kamo Clan. At ngayong hindi nga siya ang naging head ng Kamo Clan ay dinisregard o kinast aside na siya at nagkaroon na ng bagong pamilya. Habang nagpapatuloy ang flashback na ito sa memorya ni Kamo Noritoshi ay agad na nagpakita ang pagmumukha ng pupa form na ito na si Naoya at inatake siya gamit ang another headbutt. Nagpatuloy ang pambubugbog na ito ni Naoya kay Kamo Noritoshi to the point na parabang isa ng punching bag ang pagmumukha ni Kamo Noritoshi. However, ipinagpapatuloy pa rin niya ang pagre-retaliate kaya naman nasabi ngayon ni Naoya na talagang napaka-persistent daw ni Kamo kahit na hindi siya makalaban. Habang nagpapatuloy ang pambubugbog na ito ay sinasabi nitong si Kamo Noritoshi na if I am no longer needed, then let me set my life ablaze so that at the very least my companions' lives will burn brightly on my ashes. Isang napakagandang quote na nagmula kay Kamo Noritoshi na talagang matatandaan natin at magiging isang napaka-memorable na quote sa series ng Jujutsu Kaisen. Sa quote din na ito ay may makikita tayo o mai-imagine na isang karakter na nagmula sa ibang anime na nagkakaroon ng same perspective na nararamdaman ngayon ni Kamo Noritoshi. Habang nakatayo itong si Kamo Noritoshi at nakikita nating unti-unti na ngang nauubos ang kanyang blood at hindi niya na rin halos napapacirculate ang dugo na ito sa loob ng kanyang katawan, ay biglang may nag-step up na dalawang panibagong player o karakter sa Calling Games na sumisigaw ng sumo at katana. Sino nga ba ang panibagong dalawang karakter na ito? O dalawang player na nasa Sakurajima Colony? Tutulungan ba ng dalawang ito si Kamo Noritoshi na talunin ang cursed spirit na to? O maaring ang apat na ito ay mag-engage sa isang panibagong battle royale sa Sakurajima Colony tulad na lamang ng nangyari sa gitna ni Yuta Okutsu, Kurorushi, Ryu Ishigori at Takako Uro. Dahil nga sa sinasabi ng dalawang ito ay maaaring ma-depict na natin agad kung ano ang kanilang mga personalidad. Dahil nga sa ang nasa kanang lalaki ay sumisigaw ng sumo at ang nasa kaliwang bahagi naman ay sumisigaw ng katana. Maaaring ang isa ay isang sumo wrestler at ang nasa kaliwa naman ay isang samurai. Maaari bang ang dalawang ito ay napakalakas na sorcerers din way back in the ancient era? Who knows dahil hindi naman magre-revive si Kenjaku ng may hinang sorcerers para maipasok sa Calling Games. The question is, are they at the same level kay Kashimo Hajime or kay Ryu Ishigori? Who knows, malalaman lamang natin ang lahat ng yan sa pag-release ng Chapter 195 ng Jujutsu Kaisen. Yun lamang ang lahat para sa Chapter 193 ng Jujutsu Kaisen. Kung nagustuhan nyo ang chapter review natin na ito ay siguraduhin nyo nang nakalike, na-subscribe at na-ring nyo na rin ang bell button para palagi kayong updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng panibagong chapter release reviews. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you in the next one.